Ang susunod na programa ay rated G. Ito ay pwede sa lahat ng manonood. Good day, everyone. Welcome to our podcast, Global Conflict, Local Impact. I am your host, Edward Agapay. So today, we will talk about the tensions involving Iran, Israel, and the United States, and how this global conflict affects the economies around the world, including here in the Philippines. So let's go explore how global issues create real local impacts. Look around us. Take a moment and just look. And world feels heavy right now, doesn't it? It feels like the air is thicker and the days are harder. We look at the sky and instead of seeing peace, we see shadows of conflict. We see borders being drawn by fear. We hear the sounds of war, where there should be silence and rest. We witness families, good people, forced to leave everything they know behind, leaving their homes, their memories, their safety just to search for a place where they can breathe again. It is heartbreaking, it is confusing, and it affects us all, whether we are close or far away. But the conflict doesn't just stay on the battlefield. It travels, it reaches our cities, it reaches our kitchens, it reaches our pockets. There is a powerful truth that says, where the army is, prices are high. When prices rise, the wealth of the people is exhausted. And that is exactly what we are living today. Inflation is not just a word on the news. It is not just numbers on a screen or economic reports. Inflation is the quiet struggle we face every single day. It is waking up and realizing that the money we earn buys less than it did yesterday. It is looking at the price of food, fuel, and basic needs and feeling the weight of worry in your chest. It is the hard choices we have to make. Do we buy what we need or do we pay what we owe? It is the stress in a parent's mind, wondering how to provide for the ones they love. Yes, we are affected, deeply affected. Yes, we are tired. Tired of the fighting, tired of the rising costs, tired of worrying about tomorrow. We are human. We feel the pain. We feel the uncertainty. Despite the noise of war, despite the weight of inflation, despite the fear that tries to bring us down, we are still here. We are still standing. We wake up. We work hard. We help our neighbors. We choose kindness even when the world is harsh. We choose hope even when the future is unclear. This is our reality. This is our journey. And this is our story. Welcome to the show. So, maayong adlaw. Welcome again sa amuang podcast, Global Conflict, Local Impact. So, ako din si Edward Agapay, your host. Kauban ako karon sila Miss Soto, Miss Bryzel, and Miss Sherelle. So, atong paghahisgutan karon is mahitungod sa posibleng gubat sa Israel, Iran, ug United States nga posible makaapekto sa atong ekonomiya dili lang diri sa Pilipinas kundi sa tibuok kalibutan. So to officially open our discussion, Miss Soto,
can you explain unsa jud ang sinugdan sa conflict sa Iran, Israel ug United States? Unsa jud ang roots sa ilahang dili pagkasinabot or conflict? So, salamat Edward, no? So, ang kaniang conflict sa Iran, Israel ug US is dugay na gid ni siya nga issue, and ang kani nag-ugat tungod sa mga political and religious differences o pati na usab ang nuclear program sa Iran. So, sumala sa report gikan sa international agencies is nabalaka na ang US o ang Israel tungod kay ang Iran nagahimo sila karon og mga nuclear weapons, pero ila ning gibalibad, so maong nakahatag gid siya og threat. So, thank you kaayo Miss Soto, no, sa very informative nga answer kung sa jud ang sinugdanan sa conflict sa Israel, Iran, and United States. So, to proceed, Miss Rizel, unsa ang mga macroeconomic concepts nga involved sa ani nga issue? So, daghan kay Edward, no, sa naa na ang inflation. So, kasagaraan kung naigira sa Middle East is mutaas jud ang price sa oil. So, sumala sa World Bank, ang Middle East is isa sa pinaka-dako nga supplier sa oil. So, if ma-disrupt ang supply, so mutaas po ang price sa fuel. So, second is the GDP and unemployment. So, if mutaas ang price sa fuel, mukuan po ang production cost. If mo taas ang production cost, so maghinay po ang negosyo. If maghinay ang negosyo, is magbawas po sila og trabahante, which ma-cause din siya og unemployment. So, tinuod na siya, Brian, no? Thank you very much. And also the trade, because ang gubat is makadisrupt gid siya sa global trade routes. And according to International Monetary Fund, ang geopolitical tension is makahinay siya sa economic growth because of the uncertainty and trade restrictions. Yes, no? And let's proceed to the next question. Miss Cheryl, unsa ang epekto sa kakahitabo karon sa kalibutan, especially diri sa atong nasod diri sa Pilipinas? Dako kay siya epekto diri sa atong nasod, Ward, no, kay una ang presyo sa gasolina. According to Department of Energy, ang Pilipinas is one of the heavily dependent in importing oil. If mutaas ang global oil prices, automatic mutaas po ang presyo sa gasolina diri sa atong nasod. Ikaduha, ang atong mga basic goods nga pamaliton. If gamitan man nato og transportation ang mga basic goods nga atong gapaliton mo og musaka gid gihapon ang presyo. Og according to Philippine Statistic Authority, ang inflation rate sa Pilipinas is una gid nga maapektuhan is ang atong foods o ang fuel. Then ikatulo is ang atong mga OFW nga nanarbaho sa Middle East. If naay gubot ninya ang delikado gid para sa ilahang, labi na sa ilahang trabaho ug ilahang safety. Yes, that's true. Mo makaingon ta nga bisag dili mismo diri sa atong nasod na hitabo ang conflict is apektado ta, especially ang naay conflict nga nasod is ang Iran, which is main supplier siya sa fuel, no. So if ang fuel magtaas, apektaran tanan, no, especially sa atong mga basic needs, for example sa atong mga pagkaon. So if magmahal siya, and then nayuban nga maglisod na sila afford, no.
Wow, thank you for your useful and valuable information. And now, let's have an open discussion. So, sa inyong tanaw, unsa ang direct nga epekto ani sa atong adlaw-adlaw nga kinabuhi? So sa ako Edward no, one of the obvious things nga epekto aning kakahitabo karon nga war sa between Iran and Israel and US is ang pagtaas sa presyo sa gasolina and sa mga palaliton. So karon no, ikumpara nato ang mga presyo sa palaliton before kanang kuan jud kay siya marag paspas kaayo ang pagtaas sa palaliton. Sa una ang bugas nga tag 50, 60 karon moabot na og tag 70. So what more sa moabot pa nga mga bulan motaas pagid ni siya ang mga presyo sa mga commodities. Yes, tinuod na siya, no? And how about Miss Raisa? So, agree ko sa inyo ni Miss Soto, no? So, i-add lang tayo na to ang sa transportation. So, kay nitaas naman ang gasolina, so mas magtaas pag yun ang pliti. So, every time nga mag-transport ta, tinahanglan yun na to magbayad, diba? So, kana is mabilong gyapon na siya sa everyday nato nga kinahanglan nga mas nagtaas pa tungod sa war. Yes, kay mutaas man ang gasolina, syempre no. If driver ka, syempre mo increase pud ka sa pliti kay unsa naman lang pud imong kitaon. Ang imong kita is taman lang sa pangtubil, no? And next. Ang mga negosyante pod no maapektuhan gyapon sila sa mga pangitabo karon kay gamay ilang profit tungod sa dako ilang gasto. Same sa amo or sa ako no nga ganegosyo. Makita nagakasubaybayan gud namo nga naagi mga changes sa among business nga ginahimo karon tungod sa inflation nga kahitabo. Mong as a businessman, businesswoman, gapangitan lang gid magapangitan lang gid mig strategy nga mas mo kuan among profit or makakuan mi og profit sa among business bisan tuod og naay mga inflation nga kahitabo diri sa atong nasod tungod sa war nga nahitabo karon sa atong kalibutan. Yes, no, kay kung dili po sila mangitag strategy and dili lang jud maapektaran ang mga small business, no, especially ang mga big companies. Kung dili sila mangitag strategy, unsa naman lang pud ilang isweldo sa ilang mga employees, no? And I must all agree kay if ang pinaka-importante jud kay ang pagtaas jud sa price sa gasolina, no, kay dira man jud murag siya na ang main, no, nga gigikanan kung nganong naingani ang nahitabo. Kay if motaas man jud ang gasolina is apektado tanan, especially sa mga students, sa mga naitrabaho, no. So listen na jud kaayo ang panahon karon, no, kay mahal na jud tanan, especially for students nga self-support lang. Unsaon naman lang ilang allowance nga mahal naman kaayo ang mga palitunon. Siguro kung na-develop to ang water fueled vehicle nga na-invest sa ka-Filipino engineer, siguro dili unta tay nga ni kalisod kay dili ra man ta mag-rely sa imported nga fuel. Naman tay diversified source of energy. Why not, diba? Because Philippines is rich in natural resources. Why not, diba? So if ikaw ang government, if ikaw ang government, unsa imong ma-suggest or ma-provide nga possible solution sa atong kaka-experience karon nga kalisod? So importante no nga mag-invest ang government sa solar energy because through ani makahatag ni siya sa atoa og long-term financial savings. Dili na kaayo ta maginahanglan pa mag-rely sa fuel, no. Ang ato na lang gikinahanglan is ang siga sa adlaw aron nga makasuga ta, maka-charge sa atong mga cellphones o uban pa diha. And also is makahatag pud ni siya sa ato og environmental protection kay tungod ani maka-reduce siya og carbon emissions
So dako siya nga tabang sa atong environment. Yes, that's true. So, agree ko no sa gistorya ni Miss Soto. Samot na sa imong gistorya, Edward. So, dapat ang di na ta mag-rely sa imported nga fuel, pero mag-invent pud tag ato ang kaugalingon para dili ra kay ta maapektuhan kung naa may war nga mahitabo sa laing nasod. Unya, sa imo pud na ingon nga katong water fuel vehicle, kung na-invent unta to siya, like dili unta makaingon ta nga dili unta ta inani karon kalisod, pero what if di ay gi-invent pa to siya kamulo sa atong gobyerno, di ba, manifesting. Yes, morag malas ang atong kalisod karon if na-develop lang to siya nga invention. Additional solutions ba, isa pud ka solution is ang pagtipid pud sa paggamit sa ato ang fuel o electricity. Like kanang if dili kay gamit ang suga, i-off siya, tapos kanang mga gadgets or mga electrical things nga kuan nga dili gamiton nga ganda, dapat i-off siya kung di na gyud siya gagamiton. Sumala pa sa ASEAN Development Bank, ang diversifications of energy sources is makatabang siya sa economic stability. Yes, no? Agree ko sa inyong tanan nga gidiscuss, no? And isip usapon ka consumer, no? Dapat mag-discipline sa if dili gamiton ang mga appliances, i-turn off or i-turn. Then, in terms sa water, dili mag-usik-usik, no? Kabalo ta kay unsaon man sad ang mga initiative sa gobyerno kung di ta kabalo mo cooperate. Solution is mag-start gina sa atong kaugalingon nga panimalay. So, here we have an external testimonies of some individuals who experience the ripple effect of the global conflict that we have experienced right now. So, good afternoon everyone. And now, the conflict or the war in the Middle East right now between the United States, the Israel and the Iran for me was so much alarming. Why? Because as a student, it will always affect for me, for my everyday transportation, and it will be also affect to the local economy. Reason why the goods and services businesses was increases. That's why it is very important for me as a student to plan immediately how will I manage my everyday work to do not consume too much of oils. That's why, or that is now one of the biggest challenge for us as a Filipino, because we are one who are affected to the biggest war happening right now in the Middle East. And not just us as a Filipino, but the entire world, the entire country, those countries who are affected of this war. Ang iyong pangutana nako kay kung unsay nakaapekto dinhi sa laing nasod ang nanghitabo karon gumikan sa gikan sa OFW, labi na sa inyo mga OFW. sa amo adere nitaas gyud ang kanang palitunon. Unya okay man ang pagtrabaho pero grabe dili para sa atong nang regular nga duty nya. Ang pagkaon makasave ka karon hasta nang mahala sa tanan, apil ang kining petrol nitaas. Maura na gyud na kuan unya kabahin pud sa mga nanghitabo kay kuan di ka makatulog og tarong kay imong nervyos. Grabe makabuto-buto abi ni mog fireworks today ay bomba na. Mara to.
example, ang naday ko karon kay nagkakandak ni interview sa mga drivers regarding mission sa nahitabo karon sa atong nasod which is ang pagsaka sa mga petrolyo tungod sa paghitabo sa Middle East. Unsay maka-istorya niyo ang nakakita unsa siya naka-epekto sa inyo as a driver? Karon sa natin pagkatabo sa atong Pilipinas, epektado gid karon kami mga driver kahit sa mga pagtaas sa oil price, lagi na sa mga palitunon. Karon santos lang sa ta tungod sa pagkatabo. Kaya karon ato nga manikamot lang ta para mabuhi ta. Di ta magkuhan sa atong kumusta na taas na kaya itong papaliton, oil price. Manipasok lang kita nga mabuhi ta para mabuhi na itong pamilya sa taas na trabaho malang atong mga palitunan. Ang unsa may kuanin niya sa inyong karon yan? Sa karon na panahon ito na changes sa inyong collection or na-changes sa inyong collection kung taas ba ya ang panay, taas ba ya ang gasolina unsa na na-changes wala. Kami dili man nila pataga o pasaka sa among pagyan tungod sa mga uban mga kuan niya mga kamo ya mo subay gid mi sa kuan medyo talatag. Okay. Karon dili man ta makapatasok dito kay depende na sa tao kung pila lang hatag tungod sa mahal na kang gasolina yung karon. So kuan kay sa mga tanong para sa inyo same sa una bisan usog ang mo pa ang presyo o sa karon mataas ang presyo from kapitali Kada gito. dili man sa dai mo mag-as makapataas o singil sa mga manakaya sa mga pasahero mientras wala kayo kuan nga ligas sa so dapat kaya sa dito Ito sa ato para mga driver. Lagi na karon ng mahal tanan ang mga basic goods na atong kinahanglan sa adlaw-adlaw niya. Ang inyong kuan is ang inyong tubig murag baka kaya pa ba siya sa inyong collection sa inyong pasahero ma-refund ang inyong tubig nga pagbiyahe. Kaya pa manon pero murag minute pa na gyud. Atiki ni gayo. Napagi sobra ba lang kamay. Ay sobra ba gamay lang. Palit sa pagkaon ko. Sige. Ano tayo, salamat Sige, ka salamat. ay maayong buntag. As a gagmay nga negosyante, unsa may mga strategy na naba mo'y ginahimo nga strategy karon sa imong pagpamaligya aron nang mo makaliginan siya tungod kay sumala sa imong giingon is dahil mahal na tanan labi na kada-deliver ka kataas ang tubig tapos ang mga palaliton is nang taas pod. So unsay mga strategy sa imong pagpamaligya or sa imong negosyo aron ka maka-earn of profit sa imong negosyo labi na karon nga nagtaas na tanan. Ako ang gamot sa pagbiangkal galitsyon para na mong kuwang pangita. So kung tungod sa kamal sa palaliton kung kamal sa mga presyo sa mga ingredients na karon para isagol sa mo ang binangkal o sa lechon kung magpataas mi diretso di po pwede makalitan man ang mga vendors o mga tindahan sa ako ang deliveran maapektahan man sila kay tingala sila dagko o nigagmay og ayo gala po sila kanong kuka nga anong ingana naman nga sistema karon nga among pamahalan ipod diretso, nahinay lang. Pagkakaroon, mapilain mahimo gawa sa laban lang sa kinabuhi ko para lang ma-survive na mo ang kada adlaw makurot na mong baligya. Pero hinahinayon basin na ay mahimo nga kausaban sa sunod Kuan sir, unsay ka istorya nimo sa kuan ang
unsay kay istorya nimo sa income nimo before sa wala pa inflation ug karon na bay kabaguhan o kapalit unsa ba? Pagkakaroon sa kuwang na obserbaran kaniadto karon ang kaniadto dako pagit mo kaginansya gyud ka kita din mo mga ginansya sa pagpumaligya. So, sa pagkakaroon wala mingaw gyud kayo maka apekto na gyud sa kwan, apektado gyud kayo sa tanan ang ginansya na pernamo sa tungod sa mahal nga palaliton. Dili na makuan, dili na kayo na mo makita ang ginansya sa amo ang bapang pamaligya kay samot pa kay daan na lang ikuha tanan mala sa para sa kwan adlaw taga paninanglan sa tong palimalay ya halos diya ra gid taman ang kwan. Wala nagi makita nimo nga di para sa una nga kita may kag ginansya nimo sa imong kwan, mabinan kag ginansya sa imong maligya. Karon wala, tigo lang ka makakaon, makabuhi sa pamilya, makapaeskwela, katag balon sa mga bata sa adlaw-adlaw. Halos diya ra gid taman, wala nang gilain pa nga kuan nga sobra sa pagpamaligya karon kay taas na kaayos tanan ang mga kuan ang ingredients sa Sir Nanyang, salamat kayo sa imong time o niyang salamat kayo sa imong time o sa imong mga pagtugag regarding ani nga problema. Para sa ako, ako og epekto ang panghitabo sa Middle East sa amo ang panginabuhi karon. Tungod kay halos tanan presyo, mga palitonon mitaas na, nagmahal na. Isa na ang gasolina nga need gyud adlaw-adlaw sa ako ang pares kay gamotor man siya padulong sa iyang trabahoan. Ug ang pagkaon isabay pod og pagtaas sa presyo sa gasolina. Ang sweldo sa 15 ka adlaw nga pagtrabaho sa ako ang bana, igo ra gyud taon makasurvive ni og 2 ka semanas sa karon panahon na. Ug diri makita or ma-compare nako ang kalahian karon og sa una nga wala pa nahitabo ang maong giyera sa Iran ug Israel. So sa pagtaas sa gasolina, pinisama sa ako nga biyahedor na akong trabaho tas palakad layo kayo. Ang usa nga nakasangit sa ako kay ang mga gasolina karon gatos na kapin. Kanya ang mga palito nun mahal na. Kanya ang sweldo sa mga tao wala pa. Nga na dapat ang aksyonan ni sa gobyerno ng atong pagpanarbaho nga tasan atong presyo sa sweldo. Kaya mga kinsa natong gasolina, pwede sa siguro nato na mahangyo nato ng paubos ng gamay. Sama na ako nga usa ka motorista kay sige ra gabiyahe kada adlaw buntag ug hapon. Kay ang trabaho layo kayo. Nga ko diri maguli sa bukid. Kanay usa nga nakapaepekto nga pagkuhan sa akong buwan. Dahil dito sa akong buwan. So sa katapusan atong nakita nga ang global conflict is dili siya problema sa ubang nasod, na jud siya epekto sa atong adlaw-adlaw nga kinabuhi diri sa Pilipinas. Ang inflation, presyo sa gasolina, trabaho ug negosyo, tanan gyud siya maapektuhan. Daghang salamat sa pagpaminaw. Ako si Edward, kauban sila Miss Soto, Miss Pinuhon, and Miss Cheryl. Padayon ta sa pagkat-on og pagsabot sa ekonomiya. Amping kanunay.